So, yan lang yung simula, start, class name teleporter component, stance node, vector 2. Vector 2 lang muna. Let's see kung may mga adjustments tayong gagawin mamaya. Pero basically yan lang muna, no? So dito sa stage, add child node tayo, tapos teleporter component. Tapos so sa ngayon kasi basic lang muna. Sampling basic lang. Lagay lang natin siya yung teleporter natin. Ayan ba yan? Move. Hindi select. Bakit nag-select ka? Hop. Uh, ay, di pala, pwede na lang pala ito. Add node here. Teleporter. Ay, wait. Ayaw niya. Kasi naka-node 2D siya. Okay. Sige. Palitan na lang natin. Node 2D. So, ibig sabihin kasi naka-node lang yun kanina. Burahin mo natin to. Isa lang yung pwede nating ilagay. Teleport. Yun, teleporter component. Yan. So, nandyan yan ilalagay. So, parang yung teleporter component yung magsasabing ng mga points na pwede nyong puntahan. Tapos gawa tayo ng simpleng area lang. Area 2D. Tapos ito, siguro gawin na natin yun. Sabihin natin, ito yung tele area. Gawin natin siyang another scene, tele area. Tapos, ang mangyayari, touch na, kasi magiging ano siya dapat. Tama. Child node, collision shape, 2D, basic lang na shape. Let's say bilog. Yan. Tapos, ilagay natin siya dito sa dulo. Yan. Then, siguro, lagay tayo ng script. So, collision shape. Tapos, gawa tayo signal. So, area entered. Connect dito. So, at export var, sabi natin yung teleport point. So, teleporter yan. Teleporter component yan. Tapos, area entered. Area entered. Sige. So, dito, hindi pala natin nagawan. Hindi pa natin nagawa ng area yung sa player. So, gayan mo na to.
Wag muna natin ano yan. Galawin yan. Siguro lagyan natin ng picture na lang yung tele area. Tingnan natin kung meron akong magandang ano dito. Magandang sprite. Magandang sprite. Let's see. Ito, pwede ba ito? Ay, hindi. Imbis na imbis na picture, sprite, lagay na lang tayo particles. Mas mabuti pa. So, CPU particles tayo. Yan. Pagkalat-kalat lang natin siya. 1 second. 0.5 lang. Yan. Gawin natin 20 para marami. Drawing na emission shape. Bilog siguro, wag point. Tapos 10 pixels. Particle flags, direction, spread 180, gravity 0, 0. Yan. Initial velocity. Masyado malaki. Minimum velocity 30. Yan. So, halimbawa ganyan. Something na ganyan. Tapos, scale. Lagyan natin ng scale amount siguro. Ito minimum. Ito ay maximum. So, 1. Tapos, 3. Natin. Save na natin. Tingnan natin dun sa stage kung maganda siya tingnan. Ayan. Sige. Yan. So, next, lagay tayo ng area. Wala pang area yung player. So, add child node, area 2D. Area 2D. Ano kaya magandang pangalan? So, well, actually, hindi natin kailangan gamitan para ng area 2D. Sige. Let's try muna wag gumamit ng area 2D. Siguro, last option na lang natin yun. Gagamitan lang natin siya ng body entered. Yan. Sa body entered, if yung body dot name is equals to player 1. Player 1 kasi player 1 yung pangalan nito, 'di ba? Player 1. Tapos i-execute niya yung body dot ID. So, kasi body na agad siya. So, pwede yung na agad tumawag ng function sa loob niya. Sabi natin tele to point
quantity, teleport, point. Yan. Gawin nating one line para malinis tingnan. Pero kung titingnan nyo, simpleng ano lang yan. Yan. Yan lang yan. Body.name is equals to player. Body.teleport to point. Teleport to point. So, mangyayari, kailangan natin pala ito lagyan yung player ng camera. Kasi kung mawala yung... Dito sa player, lagay kayo ng function. Player na to, player na script. Function, teleport to point. So, PT or point. Ano siya? Vector 2. Ang mangyayari, siguro position is equals to point. Position is equals to point. Para test lang muna natin kung gagana. Itong teleport component, ilipat ko siya dito. Tapos ditong tele area, wala pa, sim natin. Yung tele area natin, i-assign nyo yung teleport point papunta dyan. So, try muna natin yan. Kung gagana. Kasi sa ngayon, oops, invalid type function teleport to point of base cannot convert argument 1 to object. Vector 2, argument 1 to object. Object. Ano ba ang object? Ay! Teleport to point dot position. At global position pala. Dot global position. Yan. Global position dapat. Let's see. Ayun. So, pero ngayon, kasi hindi ako naka-camera eh. Lagyan natin ang camera, yung player. Camera 2D. Any player, hindi sa stage. Add child node camera 2D. Tapos, wag mo natin lagyan ng ayusin yung settings niya. Pero dito sa stage, ilipat ko yung teleport component papunta dito. Yan. Yan natin. Yan. So, nakita nyo nandun na sa kabilang side. So, ganun lang. Pero kung papansinin nyo, sa paraang ito, kailangan nyong gumawa ng pagkarami-raming teleport component. Halimbawa, dito, sunod na stage. Teleport component ulit dito, teleport component dito, tele area. Tapos iba-ibang tele area din. So, tingin ko mas kaya natin itong pa-simplehin pa, no? So, mangyari, kasi ito yung teleport component niya. Tele area dito. Wala pa, ayusin nga muna natin yung terrain. Burahin ito.
to. Lagay tayo dito. Oh. Dito. 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 So kasi ang nangyayari ngayon, kada teleport area, ima-match mo pa dito. I-select mo siya isa-isa. So halimbawa, lagyan natin to ng duplicate natin. Isang teleport point papunta dito. Sa pang teleport point papunta dito. So, kung gusto natin yan, yung tatlong points na yan, gagawa rin tayo ng tatlong tele area. Pero makikita nyo, duplicate. Kung dito yung pangalawang teleport area, yan, kailangan ko pa i-match yan dito. Di ba? Siguro sa inyo, okay lang yung ganun eh. Pero, mas gusto ko kasi na parang as much as possible, ano lang, mas konti lang yung yung ating aanohin na position. So, ibig sabihin, sa project na ito, wala pa tayong global variables na nagagamit eh. Natin. Global. So, pwede tayo gumawa ng isang global na variable. Right click, create new script. Sabihin natin ito yung teleport guide. Teleguide. So, ang purpose nito is para sa guidance lang ng teleporting. So, una, kailangan natin telecount is equals to 0. Variable siya. Variable. Telecount. Gawin natin siyang integer. Tapos, gawin natin siyang global variable, teleguide, add. Yan. So, telecount equals to 0. So, gawa tayo ng function na telecount plus plus. Plus plus. Telecount plus na lang. So, mangyari lang dito, increment na isa. Telecount is equals to, plus equals 1. Tapos, tapos pwede natin i-adjust na lang yung code ng teleport area. Dito. So, body, telepoint. The
Let's see. Telepoint dito sa player. Position niya is equals to point. Oh, tama. Ang kailangan lang natin ayusin ay yung sa tele area. So, una, burain ito. Tapos, ang mangyari sa teleguide tayo. Dito na lang. So, dito, siguro kahit gawa tayo ng array. Array ng vector to. Var telepoints. Telepoint points array ng vector 2 is equals to wala pa, tingnan natin. Pwede ba to? 1, 1. One, 1. Value float. 1.0. 1.0. Comma. Cannot include the value of live float sa vector 2. Pero pwede ka mag-vector dot 0. Pwede nga. Bakit hindi pwede 1, 1? Ay, kasi ano siya? Kailangan 1, 1. Ganyan ba? Wait. Kasi dapat ay tama, ganito na lang nga pala. So telepoints, ang telepoints nandito sa area. Tapos, ang mangyayari, telepoints, tapos, since array siya, quantity, gagamitin natin yung teleguide dot ano tawag doon? Hindi pa kasi nakasave eh. Kailangan save mo muna ito eh. Control S. Yan. Teleguide dot telecount plus. Telecount. Yan. So, teleguide.telecount. Telepoints dito sa area natin. Yan. Tapos, mas simple to. So, yung vector array na ito is yung position ng ano natin.
Actually, hindi natin kailangan. Hindi kailangan vector 2 to. Bakit ko pa pinapahirapan sa teleport component? Yan. Sa telepoints, teleguide.count. Teleguide.count, tapos dot global position. Global position. Yan. Telepoints, teleguide.count, global position. Control S. Okay, try natin. Tapos tele area. Assign. O, di ba nakikita nyo dito na sa export ng tele area na yan. Burahin ko muna itong isang to kasi at least isa lang muna, yung tele area. Well, ilan yan? 1, 2, 3. Assign teleport component 2, 3. Yan. So nakita nyo yung mga telepoint component. Nilagay ko na lang dito sa array. 3 point yan. So dito sa scene natin, makikita nyo, pwede ko i-duplicate na lang ito. Tapos, makikita nyo, nasama na dito yung mga teleport component din. So, sunod dito, yung tele area dito. Tapos duplicate isa pa. Tapos dito yung isa. Yan. Tapos, kada hit natin ng tele area, iraran nung tele area yung code ng yung script ng player na teleposition. Tapos dito, kada teleport, dapat i-adjust din natin yung teleguide natin. Teleguide dot teleplus, telecount plus. Try natin yan. Ay, hindi yan. Ito. Testing. Ito yung isa. Hindi ko pala maabot yun. Ayusin natin yung area. Ayusin natin yung stage. Tile map. Burahin natin to. Yan. Let's try ulit round 2. Wala pa rin kasi yung dynamic na jump. Yan. So nakikita nyo, kada points na area sa iba-ibang location na ng yung napupuntahan ko. Yan. So ganun lang gumawa ng simpleng parang change ng area, teleportation area. Okay, any questions? Oh. So ang mangyayari nun, imbis na isa yung tele area nyo, dalawang klase ng tele area yung nyo, ayusin nyo. So halimbawa, maglagay pa ako na yung sa pang duplicate natin to. So teleport component na ito, lagay natin siya dito, pabalik. Tapos, isang tele area, siguro gawin natin tong gawin natin, hindi, tama lang. Doon na lang tayo. So, dito,
Dito. Add node here. Ay, add scene pala. Add scene. Add scene here. Yun na ay tele area. Yan. Tapos, lagyan natin ng element na yung teleport component 4. Yan. So, ima-match nyo lang rin talaga yung mga area kada teleportation. So, try natin yan. So, ito, pasok. Dan. Tapos, balik sa, ay! Ano to? Enter body. Kasi, hindi na gano, iba yung count. Dapat iba rin yung count nung pabalik. So, pabalik. Tingnan natin. Or sabihin natin, pwede natin gawing return, to. At export bar. Return. Hindi. Tama. Return area. So, ibig sabihin ano lang to. Pag naka-true siya, ibig sabihin, pabalik yun pabalik na area. Yan. So, mangyayari nun, so if not return area, return area, else kopyahin lang natin. Hindi, imbis sa telecount dito, 0. Yan. Testing. Hindi pa natin naayos yung sa telecount area eh. So, dito sa, ba't naka yan? Tele area. Ito. Return area. Naka-false siya. I-check nyo lang yan, yung return area. Para malaman niya na pabalik siya. Kasi pwede tayo gumawa ng isa pang count doon sa telecount. Doon sa teleguide natin. Para yun yung magsabi kung pang ilang teleport na yan. 3. Tapos pabalik. Uy! Hindi ako tinamaan. Ulit. Sigurado kayo ito yung gusto niya, hindi yung panibagong scene? Tayo nga yung sinasabi ko kanina. Oh, wala na. Lag kasi lag.
Mhm. Ayan. So, babalik tayo dito. Yung sa isang scene naman, kasi sa chain scene, halimbawa ito, stage 2, gawa tayo. Mabilis lang rin naman yun eh. Ah, stage 2. Ayan, stage 2. Simpleng ano lang. Ay, hindi. Save muna natin itong tile map as scene. Save branch as scene. So, tile map layer. Para pwede ko siyang ilagay doon sa stage 2. Ano ba yan? Ika. Tile map layer. Yan. So, tapos ilalagay ko yung player dito sa taas. Just to indicate lang na nasa stage 2 tayo. Tapos, ay, mali. Siguro, gawa lang tayo panibago. Ay, ba't pa yung player to na dyan? Oh, panibagong area na lang. Script. Sabi natin, change scene. Template niya siguro gawin natin inherit area 2D create class name change scene. Tapos at export var scene packed scene tapos dito change scene function change scene. So get
3 get 3 dot change scene to file scene. Yan. String pala ang hinahanap niyan. Sige. Change scene. Add child node. Collision shape. Lagyan lang ng area. Tapos body entered. Pwede ba natin ito ilagay? I-connect dito. Yan. Body entered if body dot name is equals to player 1 change scene. Pero dapat yung stage 2 na scene yung copy path. Tapos yung scene dito. Hindi ko alam kung gagana to. Kasi hindi siya pack scene eh. Try na lang natin. Ayan. So, nasa stage 2 na ako. Lagyan niya natin ng indicator. Stage 2, add child label. Stage 2. Yan, stage 2 na. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo gawa ng transition to, ha? So, kasi, halimbawa, saan pa niya siya babalik? Saan? babalik saan? Hindi gawin nyo rin kung anong ginawa ko dito. Gawa rin kayo ng additional na, na change scene. Tapos lagyan nyo lang ng collision save. Collision shape. Collision polygon. Good. Halimbawa dito. Signal, body, entered. Tapos connect nyo lang sa change scene. Tapos huwag kalimutan yung scene dito. Right click, copy, path. Tapos paste lang dyan. Pero tandaan nyo, nare-reset. Sa ganito kasing position, nare-reset yung position ng player. Ayan. Babalik na. Imbis na lumabas siya dito sa kabila, kailangan nyo ng global script
para ma-retain yung position ng player na yun. Kung gusto yung baguhin yung kanyang position. Ay. Pero tandaan nyo, nasa sa inyo kung gusto yung gawa ng transition, ha? Halimbawa ganito. Sa mabilisan lang. Animation player saka colorec. Pakita ba natin? Black, animation, new, so fade out. Point 5. Tapos keyframe sa 0. Tapos dito self-modulate. Create. Tapos dito sa dulo. Ay, ano ba yan? Ay, mali. Hindi dapat self-modulate, modulate dapat. Ulit. Sa 0. Only isolation I can't find. Create. Sa dulo. Yan. Tapos dito, gawa rin kayo animation player saka color rec. Fade in. 0.5. So from mali. From black siya. Papunta sa so and when dapat modulate lang. Kasi yung kulay kasi itim dapat. Itim. Yan.
Yan. So, ready. Ano? Animation. Ay. Dot play. Fade in. So, dito, sa stage 1, color rec. Dito sa chain scene, body dot chain scene. Ah, at export bar, animation tayo. Animation. Player. Assign animation player. Ay, hindi kasi mag-ano to agad eh. Dito na lang, sa global na lang pala. Hindi signal eh. Saka na natin pag ano yung signal. Bar, change scene. It's equals to true. Well, actually, hindi natin kailangan gawin to. Pwede nating baguhin na lang yan. Pero temporary lang to. Saan na yun? Change scene. So, animation. Dot play. Play. Fade out. Sino yung mga yun? Sino yun? Kilala niyo yung mga dumaan na yan? Ha? Third year na, no? Hindi ba gusto nila pumasok eh? I-call method, change scene. Yan.
Insert key, change scene. Wala, iba-ibang technique na tong ginamit ko. Tingnan natin. Tingnan natin kung hindi mag-error muna. Wala namang error. Ayan. Hindi nag-load. Hindi nag-load yung scene. Wala pa. Tingnan natin. Stage 2. Animature player, fade in. Tama to, no? Animation player. So baka sa change scene, assign natin muna to. Let's go tayo na. Tama. Sige. Oh. FPS drop. Wala pa. So, pwede nyo palang i-debug yan, ha? Kung makikita nyo yung remote dito. Nakikita nyo, hindi hindi nagbago yung stage 1 dito. Nagra-run yan yung ngayon, yung code ngayon, yung game. Pero hindi nagbago yung stage 1. Ibig sabihin na sa stage 1 pa rin tayo. Meron pang problema dito banda sa chain scene ito. Tatawag siya diyan. Ay, kasi nasa siya. Point 1. Oo, kasi hindi siya nasa perfect na lugar. Chain scene. Yan. Sige. Yun. So, nakikita yung transition na yun. Simpleng transition lang yun. From fade to black lang. Tapos, from black to... Para sa effect lang na parang pumasok ka sa ibang lugar, yun, no? Okay, yun lang. Any question? Mali yung sabi nyo. Kala ko yun yung gusto nyo, eh. Hindi pala. Oo. Tawag kayo, makagamit ko rin yun sa iba. Sige na, kain na kayo.